So magandang araw. So nandito tayo sa ating isang area. Ito yung kalahating area natin dito na kuan natin, no. Inisprayan natin ng dalawang beses na amo, no. Spray natin. So ito yung area natin na hindi tayo nakapuksa ng damo. So ipakita ko sa inyo. So pangit naman kung puro positive yung nakikita niyo sa ating mga vlog. So mahalaga na makita rin natin, no, malaman din natin yung field natin sa ating palayan, no. So ika nga, the more you field to do something is the more you learn to do right things, no. So the more na nafi-feel tayo sa pagpuksa sa ating damuhan, no, ay doon tayo natututo kung ano yung dapat natin gawin sa susunod na pagpuksa natin. So ito, dahil hindi po tayo nakapuksa ng damo, dahil unang-una hindi po tayo nakakamintay ng tubig dito, dahil umaasa lang po tayo sa tubig ulan sa ating area. So makikita natin yan yung field natin, no. So namatay yung palay natin sa sobrang kapal ng damo. Pangalawa is nung time na magsabog palay tayo, yung katabi natin is nahuli, no, nauna tayo, hindi siya humabol. So noon magsabog palay tayo, siyempre tinatanggalan natin ng tubig yung ating area, pinapalabas natin yung tubig, samantala yung doon sa katabi natin is nag-i-stack siya ng tubig, kaya maraming butil na palay na namatay sa ating area, no. Pangatlo, no, dahil hindi tayo nakapuksa is nung umulan ng malakas, no, nagbaha, malaking baha noon, no. So naagos yung mga butil ng damo, or naagos yung lupa natin na malambot, na agos, no. Halos nasira yung ating sabog palay. So lumabas yung mga butil ng damo natin, katulad nito, itong damo. Ito yung pinakamahirap puksain na damo. Kung hindi mo alam yung herbicide, no, pwesto na pwedeng makapatay dito, mahirap ito patayin. So ilang beses po tayo dito nag-spray ng guarantee, pero hindi talaga napuksa. So ibig sabihin, magpapalit tayo ng pamuksa sa damo natin. So nalaman natin yung finally na herbicide. Subukan natin sa susunod na pag-open natin sa ating area. So makapansin-pansin yung kapal ng damo dyan. Sa sobrang kapal ng damo, ayan na, natumba na yung palay, namatay. So ang inalagaan lang natin dito yung sa mga area na kulang yung damo, nag-spray tayo dito ng 2 beses ng amo, pati na rin yung pamatay peste sa ating palayan. So yan, kita niyo yan. So talagang yan yung makapal na damuhan. Nag-apply rin tayo dito ng fertilizer na kalahating sako dito sa ating area, para makasigurado po tayo na yung mga palay na magandang tubo ay makabunga sa ating area. So yun, titingnan natin yung area pa natin doon sa unahan. May makakapal na damo din doon sa area na hindi natin napuksa. So ito, the more na nag-apply tayo ng herbicide, napansin ko na talagang mas di ko alam kung bakit lalong tumutubo yung damo natin. So yun na nga,
siguro talagang hindi mabisa yung pamuksa natin sa damo na binili natin. Hindi niya kayang patayin yung ganyang klaseng damo. So yung ilan naman talagang napuksa, no? Yung ibang klaseng damo napuksa natin. So yan, ito yung isa dito sa unahan ng ating area. Ito, makapal diding damo doon sa unahan. Napansin natin yung last na nag-spray tayo ng top 4D amini para doon sa kwan. So parang napuksa na rin yung buhok ng matanda na damo, tawag sa amin doon. So wala na rito, no, napuksa na rin, alhamdulillah. So ito yung sa area natin na kalahati dito sa unahan. Yan, so totoo nga na, namatay yung damo natin dito sa pag-apply natin ng top 4D amini. So yun lang man po, pinakita natin yung mga failure natin sa pagpuksa ng damo para kayo na ang bahala maghusga. At mahalaga po na malalaman nyo yun, dahil para kayo na mismo ang makakapag-adjust sa inyong mga palayan pag kayo ay nag-apply ng herbicide. So ang tips ko lang po sa pag-spray ng damo, dapat siguraduhin natin na yung klaseng damo mapupuksan ng binili natin na herbicide. So maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating Gintong Palad channel. Please subscribe and like. Salamat po.